manahimik muna tayo at bigyan natin pagkakataon ang banal na Espiritu na manguna sa atin. Dakila at makapangyarihang Diyos, pinupuri, pinapasalamatan ka namin sa aming mga buhay. Sa iyo nang galing, kayo ang umiingat sa amin sapagkat sa iyo rin, para sa iyo rin ang aming mga buhay. You have given us everything, Lord Jesus, upang ang aming mga buhay ay patuloy na magbigay ng kaluwalhatian sa iyo. Sa oras na ito, Ama, by the power of the Holy Spirit, hinihingi ko po ang kapahayagan na kaalaman na nanggagaling sa iyo. Sapagkat kung ang kapahayagan ay nanggagaling sa iyo, ito po ang maging sagot sa lahat ng kailangan ng bawat isa sa amin. Holy Spirit, thank you for opening our eyes, the heart of our spiritual life, O God. Maraming salamat. Meet us, O God, according to our needs. At sa iyong layunin para sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Basahin natin simula sa versikulo 9 hanggang sa versikulo 13 ng kapitulo 9. Simula ngayon. Umalis si Jesus sa lugar na iyon. Sa kanyang paglakad, nakita niya ang isang tao, ang pangalay Mateo. Nakaupo siya sa paningilan ng buwan. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Jesus at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan. At sila'y magkasalong kumain. Nang makita ito ng mga Parisiyo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan ang iyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Kumayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Amen. Amen. Sa ating binasa dito ay gusto ko nang bigyan ng paalala sa atin na ang Diyos natin ay isang Diyos na mahabagin. He is our merciful God. Amen? Ang Biblia ay nagsasabi ang kanyang habag ay nagpapatuloy hanggang sa walang hanggan. Pag sinasabi na habag, mercy, ito ay talagang nagre-remind sa lahat na tumanggap sa Panginoon na lahat tayo ay nakatanggap na ng habag mula sa Panginoon. Ang ganda ng salita ng Panginoon kasi makita mo, kakampi mo talaga siya. So masabi, usually pag sinabi mong habag, mercy, or ano pang ibang term, kaluoy sa Ilonggo, awa, ito ay ang tinutukoy ay ang mga taong nasa pangangailangan. Hindi kailangan ang salita ng Diyos sa mga hindi nangangailangan ng awa. Ang mga tao na mayroon, tinatanggap na mayroon sila, hindi nila pwedeng tanggapin
na sila ay